Dear Amihan Stories presents Secretly Impregnated by the Womanizer CEO. Written by Aya. Donna, I don't get it. Bakit ayaw mo? Inaabangan ng buong bansang itatayong branch ng Veganza. Don't get me wrong, Donna. Maraming A-list na actresses at model ngayon. Pero sa atin nag-reach out ang company nila. Malaking endorsement ito. This will boost your career more. Frustrated na bulalas ng manager ni Donna na si Susan. Come on, I am a fast-rising actress. Masyadong na-highlight ang acting skills ko sa last project. Patunay na nakuha kong millions of followers from all of my socials. Hindi ako interesado. Drop the offer, Susan. Thank you. Sige na, papasok na ako sa bar. Bali walang tugon ni Donna. Taas noo siyang pumanhik sa high-end na bar matapos ihatid ng driver doon. Dumiretso siya sa bar counter sabay lagok ng order niyang alak. Hi, wanna dance? Panglimang lalaki na ang nagtanong bagay na tinanggihan niya. Sorry, I want to enjoy my drinks alone. Magalang niyang tanggi sa lalaki. Matangkad, balingkinitan at morena. Asset niya yon. Yun din ang katangian niya. Bukod sa acting skills na napansin ng talent scout, madaling matagpuan si Donna sa gitna ng mestizang customer ng bar. Bagaman hindi pa siya ganoon kasikat, ay may ilan pa ring namumukhaan na siya at siguradong matari ang tingin ng mga ito sa kanya. I feel relieved. Akala ko papayag ka makisayaw sa kanila. Glad that your standards remain high. Tatawa-tawang usal ng baritonong tinig sa likuran niya. Si Michael Romano, ang CEO ng Veganza Luxury Brand Company. Nakuyom ni Donna ang shot glass, saglit pang natigilan sa kadiretsahang nilagok ang inumin. Of course, nandito siya. Bakit hindi ko naisip na posibleng magkita kami rito? Tahimik niyang bulong sa isip. How have you been, Donna? Hindi ka pa rin nagbabago. Your beauty still glows like a sunshine. Dagdag pa ng lalaki. I'm sorry. Gusto ko mapag-isa. Ani Donna. Kung gusto mo mapag-isa, I don't think you should be at high-end bar. Try a park or a church. Ngumisi ito. Padabog na ibinagsak niya ang shot glass. Walang pakialam sa bartender at ibang customer. Tatayo na sana siya nang harangin ni Michael. Saka ito umupo sa tabi niya. Huwag ka munang umalis. I'll buy you a drink. Vodka martini, right? Kinausap ni Michael ang bartender para sa orders nila. Nakausap na ng manager ko ang staff mo. I don't want to endorse your brand. Why? Sinasayang mo ang malaking opportunity na inaalok ko. Because why not? Karapatan ko ang tumanggi sa mga bagay na gusto kong tanggihan. Rason niya. You don't like my offer? Masyado bang mababa? I am so confused. Anticipated ang launching ng Veganza in the country. I believe in your potential, Donna. Nung mapanood ko ang theater performances mo back then, I knew that you would be a star. Inis na pumikit siya. Umaatikabo ang inis sa dibdib niya. Of all the models and actresses, bakit ako? Niwala pa akong pangalan sa industriya. Exactly my point. You're a breath of fresh air. Wala ka pang established name pero nagiging matunog na agad. I checked your acting portfolio pati na ang followers sa social media accounts mo. Sa few years from now, siguradong sisikat ka. Manghihinayang ako kung hindi kita makukuha ngayon. Tila makahulog ang sabi ng lalaki. Gumapang ang kuryente sa balat niya sa huling sinabi nito. O baka guilty ka? Lakas loob niyang sambit. Guilty saan? Nakangiti pa ring tanong ng lalaki. Ilang segundo silang nagtitigan bago rumihistro ang realization sa mukha ni Michael. Umiwas siya ng tingin. Kaya ba ayaw mong pumayag dahil galit ka sa akin? Anito, kinuha niya ang vodka martini at inubos iyon. Donna, sweetie, are you mad at me? Bakit naman ako magagalit? Taas kilay niyang tanong. Kahit pa sa kaibuturan niya ay malakas ang kabog ng dibdib at galit ang tanging laman niyon. Masugid siyang miyembro sa theater club noong high school kung saan laging audience si Michael. Nahulog siya sa mga salita nito at kung kailan niya naibigay ang kanyang virginity rito ay sa kanya na-realize ang intensyon ng lalaki. Ang maikama siya.
Nagkaroon ito ng iba pang girlfriends at sa ibang bansa nagkolehiyo. Ngayon lang sila ulit nagkita matapos itong bumalik mula sa Italy para i-launch ang Vaganza luxury brand sa bansa. Right. Hindi naman ako nakalimot, Donna. Masaya ako sa naging relasyon natin noon. We had fun, but we were young. Walang nagseseryoso sa ganong edad. Were you serious that time, Donna? Kunot noong tanong ng lalaki. May I clarify something? Wala tayong relasyon noon. At hindi na yun mahalaga. May nakalinya rin akong project, so sorry. I have to decline your offer. Thank you for the drinks, Mr. Romano. Aniya sabay alis. Halos 2 hakbang pa lang ang nagagawa niya ay bumagsak siya kay Michael. Mistulang napaso siya nang magdikit ang mga katawan nila, kaya mabilis siyang tumayo. Gosh! Be careful! Hiyaw niya sa babaeng tipsy na nakabangga sa kanya. Ang magaling, hindi man lang nagsorry at dire-diretso lang na naglakad palayo sa kanya. Natapon ng alak nito sa kanyang tube top na bestidang hapit sa katawan. May jacket ako sa kotse. Alok ni Michael. I'm fine. Magpapasundo na rin ako. Lumabas siya at sumunod ito. Tinungo ng lalaki ang isa sa mga nakaparadang kotse. Sa akin yan. At least cover yourself. Anito matapos iabot sa kanya ang isang jacket. Bakit ginagawa mo to? May kailangan ka nga pala sa akin. You haven't changed, huh? Magaling kapag may kailangan. Angil niya rito. Umawang ang bibig ng lalaki sa gulat. Paano niya makakalimutan ang namagitan sa kanila? Walang araw na hindi niya isinumpa ang lalaki. Bilang niya ang mga taong nakalipas pero tila kahapon lang nangyari ang lahat. Si Michael ang dahilan kung bakit hindi niya magawang maging attracted kahit sa mga katrabaho sa showbiz. Walang binatbat ang mga iyon dito. Huwag mong sabihin may nararamdaman ka pa rin para sa akin. After all these years, Donna. Biglang ngisi ng lalaki. Walang imik na pinaglapit niya ang distansya nila. What are you doing? Ani Michael. Tumingkayad siya para abutin ang labi nito at agad ding humiwalay. My heart feels normal. Wala akong feelings para sa'yo. Kunwaring pagpapatunay niya. Tatalikod na sana siya nang higitin nito ang kanyang braso saka siya sinalubong nito ng malalim na halik. Sa ikalawang pagkakataon ay bumigay na naman ang puso niya para sa lalaki. Hindi ka na natuto, Donna. Usal niya sa sarili at nagpatangay sa bugso ng kanilang damdamin. Binulabog ang mahimbing niyang tulog ng sunod-sunod na tawag kinabukasan. Iginala niya ang paningin sa kwarto bago tiningnan ang caller sa cellphone. Hello, Susan? Tatawag ako mamaya, okay? Alam ko ang schedule ko. I'll be there. Aniya saka pinutol ang linya. Dinampot niya ang saplot sa sahig at nagmamadaling binihisan ang sarili. Inuwi siya ni Michael sa kondo nito kagabi. Dumako ang tingin niya sa lalaki na kalalabas pa lang sa banyo. Oh, good morning. Aalis ka na? Nagpa-deliver ako ng breakfast. Anang lalaki saka tinanggal ang tuwalya sa bewang. Nag-init ang pisngi niya matapos madaplisan ng mga mata ang katawan nito. Mauuna na ako. Aniya. Hindi na ba talaga kita makukuha? I can adjust the offer depende sa preference mo. Alok ni Michael. Pag-iisipan ko. Napapalunok na sagot niya. Bumuhos ang kahihiyan at pagsisisi sa kanya matapos mahimasmasan. Ganun ba talaga ako karupok pagdating sa kanya na isang gabi lang ay halos mabura sa alaala ko ang paggagago niya sa akin? Paniguradong easy access ang tingin niya sa akin. Worse, ramdam niyang may feelings pa ako sa kanya kaya sinamantala niya yun. Bulalas niya ng masolo ang elevator. Nang makaalis sakay ng taxi ay sumaglit siya sa kanyang bahay para mag-ayos. Naabutan niya pa ang pagtataka ng driver, ngunit tahimik siya nitong sinunod. Susan, on the way na ako sa location. Anong oras na, Donna? You're 30 minutes late. This is so unprofessional. Nakakahiya sa direktor. Ang pangit ito sa image mo. Angil ni Susan. I'm sorry. Malapit na ako. Idadrop ko na ang tawag. Aniya. Bagaman walang imik ang direktor ay bakas ang iritasyon sa mukha nito. Short series lang iyon para sa isang environmental campaign kung saan mainly involved ang agency niya. Pasensya na, Oliver. Something came up kaya nahuli ako. Aniya sa katrabaho. I got you. Kapag nagalit sila at pinalitan ka, aayaw ako.
Kumindat ang lalaki sa kanya. Pumaskil ang ngiti sa labi ni Donna. Successful ang shooting. May guesting pa siya sa isang cooking show pagkatapos. Susan, available pa rin ba ang offer ng PR team ng Vaganza? Tanong niya. Masusing sinuri ng manager ang pag-ayos ng stylist sa kanyang outfit. That's a big company, Donna. Ina-expect mo ba talagang hihintayin ka nila matapos mong i-turn down ng offer? Nasabi ko nang ayaw mo. Masungit na sagot nito. Pwede mo ba silang i-reach out ulit? Nagbago ang isip ko. Tama ka. It will boost my career. Malaking credential yun sa portfolio ko. Kagatlabi niyang bulong. Suminghal si Susan. Fine. Next time, listen to me. Ayoko namang pinapuwersa ang opinion ko sa'yo. Take this seriously, Donna. Alam kong nasa puso mo ang acting, na mas mahalaga ang pag-arte kaysa pagsikat. Pero, negosyo ang entertainment industry. Nakangiwing wika ng manager. Capitalize your passion. Mas maraming kukuha sa'yo kung sikat ka. Mas maraming opportunity kung sikat ka. And one way to support fame are endorsements. Lalo na kung magandang brand. Manalangin na lang tayo pareho na bigyan tayo ng Vaganza ng second chance. But don't expect too much. Hindi ito good impression sa parte nila. Mahabang dagdag pa nito. Thank you, Susan. Iniwan siya ng manager sa dressing room. Live broadcast ang cooking show. Nang mag-commercial break ay sandaling nag-retouch siya sa backstage. Oh my gosh! I can't believe it! Kukunin ka pa rin ng Vaganza! Mariin ngunit pabulong na balita ni Susan. Lumukso ang puso niya sa excitement. Wala siyang pahinga sa araw na yon. Dahil matapos ang guesting sa cooking show, ay inanunsyo ni Susan ang good news sa meeting nila ng sarili niyang team. Mabilis ang proseso ng usapan nang magpatawag ng formal meeting ang PR staffs ng Vaganza. Wow, I'm so proud of you, Donna. Binasa niya ang komento ni Oliver sa kanyang official post. Tinatambal ka ng fans mo kay Oliver. Isn't this a good stunt? Kinokontak na ng PR natin ang ilang media outlet para sa endorsement mo sa Vaganza. For sure isasama nila itong pagpapalipad hangin sa'yo ni Oliver. Nakangiting sambit ni Susan. I'm not a fan of Love Team, Susan. Ayoko makulong doon. Nag-aalang ang usal niya. We'll see how it goes. Sa ngayon, magpaganda ka lalo. Kinakalabi tayo ng beauty brand. Kita mo na, Donna? Other brands will join the hype. What a year, Donna. Breakthrough mo to. Sa next meeting, present na ba ang CEO ng Vaganza? Pasimple niyang tanong. Mr. Romano is a busy man. Kapag finalize na ang plano, saka lang daw iyon present. Bakit? Kinakabahan ka ba? Siguradong magugustuhan ka ng CEO. Siya pangaraw ang pumili sa profile mo noong initial selection ng possible endorsers according to the staff. Sagot ni Susan. Hindi alam ni Donna kung anong pumasok sa isip niya. Pangalawa ang career sa kanyang dahilan ng pagtanggap ng offer. Wala silang closure nang basta nalang nagkaroon ng ibang nobya si Michael noon. Kaya emosyon ang pinaiiral niya. Kinagabihan ay nakipagkita siya sa kaibigang si Tiffany sa paboritong bar. Kaibigan niya na ito mula noong high school at saksi sa pagkahumaling niya kay Michael. Aware tayo pareho kung paano ka nabaliw sa lalaking yon. Duda kung trabaho lang ang gusto mo. Kantsaw sa kanya ng kaibigan. It's all in the past, Tiff. Ang dami nang nangyari sa buhay ko. That's just some puppy love. Pagsisinungaling niya. Wala siyang planong banggitin dito na sa unang pagkikita nila ng lalaki, makalipas ng maraming taon, ay agad silang nagkaroon ng mainit na encounter. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi na nasundan ng relasyon mo sa kanya? Maganda ka, Donna. Hindi dapat concentrated sa isang tawang mundo mo. Pinipilahan ka. Dapat pumili ka lang. Anang kaibigan. Like I said, wala akong feeling sa kahit na sino. I'm in love with acting. Nasa industriya ang buhay at mundo ko. Aniya. Really? Paano kung makita mo siyang may kasamang iba? Ang babaero. Babaero habang buhay. Sakit na ng mga lalaki yan. Ani Tiffany. Hotspot ng kilalang personality at elite ang high-end bar, kaya umasa siyang baka matagpuan doon si Michael. At dahil mapaglaro ang tadhana, ay natanaw niya nga si Michael sa dance floor na may kahalikang isang sexy at mistisang babae. Baka ilang ulit na nabasag ang puso niya ng gabing iyon. Busy. Busy sa pakikipaglampungan.
Kaya ba wala siya sa mga meeting? Mas priority niya ang babae kaysa kumpanya? Yan ang napapala mo, Donna. You haven't learned it all. Kung siya babaero, ikaw, tanga pa rin. Build some damn barrier around your weak heart. Sigaw niya sa likod ng isip. Nang humiwalay sa kaibigan, ay luhaan siyang nagmukmok sa bahay. Hindi niya kinayang magtagal sa bar matapos ang nakita. Donna, buti gising ka pa. Sorry for calling this late. Oliver's management wants him to pair with you. Like dates sa labas, giving flowers, and even surprise visits sa mga shooting location mo. Humihina ang projects niya lately. Alam mo naman ang kalakaran, Donna. Tunog desperadang sabi ng manager niya sa kabilang linya. I don't mind, Susan. Kunin mo ang plano nila. Makikipag-cooperate naman ako. Kaliwat ka ng balita at social media post ang kumalat tungkol sa kanilang dalawa, makalipas lang ang ilang araw. Isinumpa ni Donna na pag-iigihan ang trabaho at tuluyan ang buburahin ng katiting niyang pag-asa na baka pwede pa sila ni Michael. Donna, aakyat mamaya si Oliver sa stage pagkatapos ng production number mo. Act surprise. Better kung mukha kang kinikilig. Matunog ngayon ang love team ng kabilang station. At gusto ng management na mabuild up ang interaction ninyong dalawa. Both of you have solid fanbase pa naman. Ani Susan, tumango siya. Masama bang pakaramdam mo? Don't mind me, Susan. Hindi lang maganda ang gising ko kanina. You don't have to worry, okay? Wala akong gagawing mapapahiya ako. Paninigurado niya sa manager. Isang dance number sa saliw ng sikat na musika ang performance niya. Live broadcast din ang programa. Kaya seryoso ngunit nakangiti siyang nakikinig sa host. At nang tawagin ito si Oliver, ay automatikong bumalandra ang kunwaring kilig sa mukha niya. Dumagundong ang hiyawan ng fans sa audience. Masaya ako sa magagandang projects na natatanggap mo, Donna. But what I am more grateful for is that hinayaan mo ko makasama ka sa lahat ng achievements mo. I witnessed your hardships. Proud na proud ako sa'yo. Ani Oliver, nang hingi ng host ang mensahe nito. Akmang ipapasa na kay Donna ang mikropono nang biglang manlabo ang kanyang paningin. Sigawan ng kapwa-artist at audience ang huli niyang naulinigan bago mawala ng malay. Susan, bakit nasa ospital tayo? Naaalimpungatang tanong niya sa manager ng magising. Ngunit tulala at paulit-ulit na ginulo ng manager ang sariling buhok. Susan, oh my gosh, natigil ba ang show kanina? Bulales niya nang maalala ang nangyari. May mga media at paparazzi sa hallway. Nasa labas ang security guards. Overfatigue ang sinabi kong rason sa kanila. Bakit hindi ka nag-ingat? Ngayon pampausbong ka pa lang sa industry. Hinila mo na agad ang sarili mo pababa. Mariing angil ni Susan. Umahon sa pagkakahiga si Donna. Why the hell are you shouting? Anong problema? Yan ang problema, Donna. Yang buhay sa sinapupunan mo. Buntis ka! Hindi makapaniwalang sabi ng manager niya. Tila umugong ang tenga niya sa narinig. What kind of joke is that, Susan? We're messed up, Donna. Gawan natin ang paraan. Hindi pwede yan. In the middle of this success, lumalaki ang fanbase mo. Ilang projects ang nakapila sa iyo ngayong taon. Plus the Vaganza endorsements. You can't be pregnant. At least wag muna ngayon. Puno ng frustration na sabi ng manager niya. Umiling-iling siya. You're not making any sense. Kakausapin ko ang doktor. Run some test. Imposible. Hindi ba't nagpipills ka para makontrol ang red days mo in case na may heavy scenes? Yes, pero nalimutan kong uminom last week. I was careless. I know. Sino, Donna? Sino ang ama niyan? Anong sasabihin sa akin ng parents mo? Na pinabayaan kita? Pinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo. Please, Susan. Tumawag ka ng doktor. Kakausapin ko. Tumunog ang cellphone ni Susan sa isang tawag. Todo hilot ang manager sa sentido hanggang sumatapos ang linya. She's just exhausted. Sunod-sunod ang TV guesting niya since last month. Yes, of course. We'll be there as planned. Thank you. Anang manager. Sino yon? Tumawag ang Vaganza. They're asking about you. Present ang CEO next week kaya hindi pwedeng i-move ang photoshoot. Papanoorin ka mismo ni Mr. Romano. Kaya hindi pwedeng lousy ka.
Bad impression na nga ang tinanggihan mong offer. Second chance mo to sa kanila, Donna. Kapag nalaman nila ang tungkol dito, paniguradong tuluyan kanilang papalitan. Kinumpirma mismo ng doktor sa kanya na siya'y buntis. Mariing pumikit si Donna sa halo-halo niyang emosyon. Kausap ni Susan sa cellphone ng mga magulang niyang US base nang dumating si Oliver. Donna, how are you? Worried ang buong management sa'yo. Hindi na rin itinuloy ang show after what happened. Balita ng lalaki. I'm feeling better now. Sobrang pagod lang talaga. I'm sorry, Oliver. At salamat din sa tulong. Sumama ka pala sa paghatid sa akin dito. Pasasalamat niya sa lalaki. Gagawin ko ng paraan ng reporter sa labas. Take a rest, okay? I'm sure that the management will understand. Saad ni Oliver. Thank you so much, Oliver. Aniya, hindi pa sila makalabas dahil sa mga reporters na nakaabang. Bumungad sa social media ni Donna ang pag-aalala ng mga katrabaho at ng kanyang mga fan. Headline din ang pagkahimatay niya sa balita. Isa-isa niyang sinagot ang messages ng mga kaibigan gaya ni Tiffany. Think quickly. Keeping this a secret will do no good. Hanggang kailan mo itatago? Kalat na agad ang speculation sa internet na buntis ka at baka si Oliver ang ama. Confidential naman ang information na to between you and the doctor. Natatarantang ani Susan. Susan, hindi pa nagre-register sa isip ko ang nangyari. Let me think about this first. Keep this a secret, please. Pagmamakaawa niya rito. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. You've been single for years. Ang sabi mo you don't engage in fubo or one-night stands. Wala kang ini-entertain na maliligaw. In fact, si Oliver pa lang ang popular na nai-partner sa'yo. Kaya sino ang ama niyan, Donna? Sandaling hindi siya nakapagsalita. Susan, hayaan mo muna ako makapag-isip. For now, I'll focus on my projects. Tatapusin ko as soon as possible. Magtitake ako ng break o mag-a-abroad. Gagawa ko ng plano, okay? Fine. Sooner or later, kailangan mo ring sabihin. Ang sinagot ko sa parents mo ay nagpapahinga ka pa. That's why you couldn't call them. Matunog ang buntong hininga ni Susan. Sumuko rin ang manager sa pangungulit sa kanya. Maya-maya pa inabasuhan sila ni Oliver na wala ng media sa labas. Ihahatid na kita, Donna. Gabi na rin naman. I don't think may paparazzi pa sa paligid. Besides, kung may makakita mang magkasama tayo, it's understandable. I'm concerned about you. Alok ni Oliver. Pagod na umiling si Donna. Like you said, gabi na rin. I appreciate your time. Pero mas mapapanatag ako kung magpapahinga ka na rin. Thank you so much, Oliver. Kasama ko naman si Susan at ang driver. Mag-ingat ka pa uwi. Aniya, naunawaan iyon ng lalaki saka nagpaalam na rin sa kanya. Tumawag ka kung may kailangan ka. Ani Susan bago sila maghiwalay. Alam niya na direkta siyang kukontakin ng mga magulang kaya hinanda niya na ang kanyang alibay. Ang pagkahimatay mo sa live show made it news headlines. Are you aware of gossips? Baka raw buntis ka na at si Oliver ang ama. Your fans spread such contents online. Hindi ko ma-imagine, anak. Uuwi na lang ba kami o ikaw ang mag-move dito sa US? I support your dream to be an actress, Donna. Pero hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Bungad ng kanyang mami Wilma sa video call. Tahimik lang ang daddy Robert niya sa tabi nito. Hindi totoo yun, mami. You know, sunod-sunod ang opportunities na natatanggap ko. These days feel exhausting. Pagod lang ako. At least sa wakas, napapansin na ako sa industry. Sagot niya. We're proud of you. Remember that. Ayoko lang na nababasa ang ganitong post tungkol sa iyo online. You're just 25. Way too young to be pregnant. Alam kong hindi maiiwasan yung ganyan. Pero I'm sorry for the word. Maraming asshole sa showbiz. Alagaan mo sarili mo. Not because you want to be an independent. Ibig sabihin nun hindi na kami pwedeng mag-worry sa'yo. Ikaw lang ang anak namin. Of course we are overprotective. Tugon ng ina. Sumisikat ka na, anak. Dadaan muna sa akin ang sino mong gusto kang makuha. Banta ng ama. Of course. I love you, mommy. Daddy. Take care. Walang ideya ang mga ito sa naging relasyon niya kay Michael. Hindi niya na ipakilala ang lalaki dahil iniwan agad siya nito. Kulang ang salitang galit kapag nalaman ng mga magulang, lalo ng kanyang daddy, na bagaman ginago na siya ni Michael noon ay nagawa niya pang magpabuntis dito ngayon.
Ang tanga-tanga mo naman kasi, Donna. Kastigo niya sa sarili matapos ang video call. Kinabukasan din ay balik trabaho na siya. Miss Donna, do you need a break? Ilang oras na rin tayo. Namumutla ka rin po. Puna ng makeup artist. Excuse me, she's just discharged from the hospital yesterday. I guess you heard the news. Pwede sigurong gawa ng paraan ng makeup? Maaapektuhan ba ang looks na gusto ng team? Pabulong na sabad ni Susan. Although may specific look, I can do magic naman po. Biro ng makeup artist. Nagpasalamat si Susan sa makeup artist bago siya nagbabantang tiningnan. Tumango lamang siya sa manager. Hindi maganda ang gising niya kaninang umaga, kaya mukha siyang matamlay. Tila nabuhayan siya bigla nang matanaw ang pagpasok ni Michael sa silid. Sir, ito po ang current shots. We made sure that everything looks elegant. Anang head ng team matapos lumapit ang lalaki sa dako ng kamera. May sinabi si Michael dito, dahilan para magtawag ang staff ng short break. Hindi ako nagkamali. Vaganza represents elegance. You fit so well in here, Donna. Bati ni Michael sa kanya. Suot niya ang silver jewelries ng brand na tugma sa all-white niyang dress. Ganoon na lang ang kalabog ng kanyang puso. I know that you're busy, pero may available time ka ba pagkatapos nito? Pwede ba kitang makausap ng tayong dalawa lang? Umaasang tanong niya. I'm sorry, sweetie. I have a meeting later. Ano bang gusto mong sabihin? Nakangiting tanong ni Michael. Alam ni Donna na natural ang matamis nitong salita, ngunit malakas ang epekto nito sa kanya. Kailangan kong sabihin privately. Maybe next time? Hindi pa man natatapos ang photoshoot ay nagpaalam na si Michael. Bandang hapon ay nagsend ang kaibigang si Tiffany sa kanya ng stolen shot ng lalaki na may kasayaw sa bar. Girl, alam ko ang takbo ng isip mo. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Baka lang umasa ka ng umasa habang nagtatrabaho ka para sa company niya at magpauto ulit. Ito reminder, in case na makalimot ka ulit sa reality na babaero siya at wala ng pag-asang magbagong buhay. Anang kaibigan sa kalakip na message. Nanikip ang dibdib niya at para bang mabibingi siya sa kalabog ng dibdib, dulot ng magkahalong galit at pagkainsulto. Dala ang damdamin, ay tinungo niya ang condo unit ni Michael para abangan ng lalaki. Michael, pwede ba tayong mag-usap? Mariin niyang bunga dito. Bagay na wrong move dahil may kasama itong ibang babae. Hey, I thought you're single. Sumimangot ang kasama nitong babae. She's not my girl. Ani Michael dito sabay baling sa kanya. Donna, I'm busy right now. Pwede ba tayong mag-usap? Privately? Hindi makakapaghintay ang sasabihin ko. Napapalunok na saad niya. Hindi mo ba siya narinig? He's busy. We're busy. Pasaring ng babae nito. Ako ba hindi mo narinig? I need to talk to him privately. Will you please leave us alone? Tumaas ang boses niya rito. May ibinulong si Michael sa babae, dahilan para inis itong maglakad palabas ng building. My career is at risk. Masisira ako sa parents ko. I don't know what to do. Sino pang hihingan ko ng tulong kundi ikaw? Hindi ko matanggap na nagsasaya ka sa ibang babae. Samantalang ako, hirap at lito. Mawawala sa akin ang lahat. Naiiyak na bulalas niya. Get straight to the point. Seryosong sabi ng lalaki. I'm pregnant. Napapaos niyang bulong. Walang namutawi sa pagitan nila. Ilang saglit pa ay pumaskil ang ngisi sa labi ni Michael. Sigurado ka bang akin yan? Lumipad ang palad niya sa pisngi nito. Ikaw lang ang lalaking hinayaan kong humawak sa akin, Michael. Nanggigigil niyang singhal. Binuksan ni Michael ang pinto ng kwarto saka siya hinila papasok. Donna, we know how showbiz works. Kayo ni Oliver, di ba? Huwag mo kong igaya sa'yo na kung sino-sino ang kinakalantari. Kung kaya kong magmahal ng iba, matagal ko na sanang ginawa. Sa'yo lang ako pumayag. Sa kama mo lang ako pumayag. You're the father of this child, Michael. Kung natatakot ka na baka makasagabal ako sa pambababae mo, you don't have to worry. Tanggap ko ng imposible tayo. Hindi kita pipikutin. Hindi ko rin gustong makasal sa'yo, knowing that it would surely be a miserable life. Panagutan mo lang ang bata.
Just help me with raising the child. I can't do this alone. Tahasang pahayag ni Donna. Hinabol niya ang hininga mula sa mahabang litanya. Nahihiya ako, okay? Problemado ang manager ko dahil breakthrough ko na sana ang taon na to. Pero tinapon ko lang. I can't go to my parents either. They would be disgusted. Ang alam nila, wala akong boyfriend ever since. At mabubuntis lang ako bigla. Kahit sa kaibigan ko. Ang tanga-tanga ko nga't nagpauto ulit ako sa'yo. Pinag-uusapan ako, Michael. Alam kong may gossips na tungkol sa akin. At ayoko madagdagan pa yon. Paglalabas niya ng sama ng loob, tuluyang tumulo ang luha sa pisngi niya, bagay na pinawi niya agad. Kinakapalan ko na ang mukha kong humingi ng tulong. Because my mind's messed up. I can't think straight. Sa isang iglap, mawawala ang pinaghirapan kong career. We can take prenatal paternity testing para maniwala kang ikaw ang ama na pinagbubuntis ko. Dagdag pa niya. Gusto mo bang umalis sa Vaganza? Tanging tugon ni Michael. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Gumapang ang takot sa kanyang dibdib. What? No, I'm not lying. Hindi ako mag-e-eskandalo rito at ipapahiya ang sarili ko sa harap mo kung nagsisinungaling lang pala ako. Please, it would spark more rumors. The last thing I want right now is more attention. Please, Michael, don't do this to me. Tinatanong ko kung gusto mo munang umalis para makapagpahinga ka. Nawalan ka ng malay sa isang live show recently. Finalist na rin naman ang shoots mo. As far as I know, sapat na ang mga kuhang shot para sa launching ng advertisement. Anang lalaki, nakahinga siya ng maluwag. Hindi ako aalis. Sapat naman sa isang buwan ang timeline ng project ko sa Vaganza, kaya hindi makakaapekto ang pagbubuntis ko. Pagkatapos, pwede na ako mag-take ng break sa iba ko pang projects. Sagot niya. How long have you been pregnant? Ani Michael. I'm on my 3rd week now. Nalaman ko lang din ang i-blood test ako sa hospital nung nawalan ako ng malay. Kukonsulta ako sa specialist para sa prenatal paternity test. We'll settle things after we got the results. Dito ka na muna. May otoridad ang tinig ni Michael. Kahit wag muna, minimal lang na-i-experience kong symptoms. Saka na natin pag-usapan kung saan ako mag-i-stay kapag sigurado ka na sa resulta. I'm sorry for my behavior earlier. Wala akong balak pakialaman ka sa mga relasyon mo. I was just desperate to tell you this. I play around but I take responsibility. Hindi kita tatakasan. You don't have to desperately ask for my help. Kung anak ko yan, rest assured na secured ang future niya. Come on, Donna. Don't insult me like that. Saad pa nito. You can't blame me. Trauma yata ang iniwan mo sa akin. Sarkastiko niyang tugon. Hinayaan siya ni Michael sa gusto niyang mangyari. Bagaman tuloy sa trabaho at pakikisalamuha si Donna sa loob ng industriya, alam niyang nakatakda na iyong matapos. You're taking a break? Napaka-untimely, Donna. Sermon sa kanya ni Susan. Unti-unti ko nang tinatapos ang projects. It's just a break. Wala sa plano ko ang tuluyang iwan ng career ko. Kailangan kong magpahinga. Rason niya. Lead role ang iaalok sa'yo ng management. First time mong magka-lead role sa big screen. Umapatok ang love team ninyo ni Oliver. Paano kung iaalok to sa iba? Eh di nga ka na naman. Buti si Oliver, matagal nang established. Sumikat lalo dahil kinakikiligan kayong dalawa. But he's a star already with or without you. Pero ikaw, sinayang mo ang pagkakataon, Donna. Kapag sinabi ko sa kanilang ayaw mo, papalitan ka nila. Susan, I made up my mind. Nakapagdesisyon na ako. I want to keep this child. How about your parents? Panatag silang inaalagaan ko ang career mo. Wika nito. Hindi ko pa naisip yan. Inaasahan ko ang anumang violent reaction nila. But I'm also hoping na eventually, matatanggap nila ang bata. Siguradong saad niya. Iyon ay kung alam nilang matinong lalaki ang ama niyan. Isa pa yung inililihi mo eh. Kailan mo babalak sabihin sa akin? Donna, one call away ako sa parents mo. Kayang-kaya kong isumbong sa kanila na buntis ka kapag naputol ang PC ko sa'yo. Dalawa lang yan. Either silang umuwi rito o patigilin ka nila sa showbiz at palipatin na rin abroad. Abang ako, maghahanap syempre ng bagong talent. Anong manager niya? Alam ko, Susan. Maghahanap ako ng tamang tiyempo.
Nasa set sila ng isang talk show kung saan i-feature si Donna bilang isang fast-rising actress. Ganoon na lang ang pagpipigil niya sa sikmura na huwag bumaliktad. Langhap niya ang matapang na amoy ng pabango ng host. At nang eksaktong magtawag ng katang direktor, ay halos takbuhin niya ang restroom at doon dumuwal. Donna! Oh my gosh! Baka may nakain kang panis. Uso pa naman din ang food poisoning ngayon. Sinabi ko na kasing mag-ingat ka lagi. Kunwaring pagpaparinig ni Susan sa paligid bago siya dinaluhan. Nangihina siyang nagpatianod kay Susan patungo sa parking lot. I-check po namin si Miss Donna. Harang ng medical staff. No, thank you. I feel okay now. Pasensya na po sa malaking abalang to. Pailing-iling na sagot niya. Kinagabihan ay automatikong naglipanas sa internet ang blind item tungkol sa aktres na di umano ay buntis. At nang makita niya iyon, ay alam niyang siya ang tinutukoy ng nasabing post. May mga commenter pang humula kung sino at halos kilabutan ng buong katawan niya nang banggitin ng mga iyon ang kanyang pangalan. This is not good. Hindi pwede to. Nahimatay ako recently. Sunod ay nakita nilang naduwal ako. Ilang months pa, hindi na ako makikita ng mga tao sa kahit anong show. People will connect the dots. At paano kapag nakumpirma nilang buntis nga ako? Frustrated niyang tanong sa sarili. Kinabukasan ay nagising si Donna sa sunod-sunod na katok ng house help. Agad siyang bumangon nang sabihin nitong may bisita siya sa sala. Maaga pa at wala siyang scheduled shoot o meeting sa araw na iyon. What are you doing here? Halos umurong ang sikmura niya nang matanaw si Michael sa sala. How are you feeling? I heard what happened. Maayos na ako. Nanibago ako sa strong set ng perfume sa set, kaya bumaliktad ang sikmura ko. Kinakabahang paliwanag niya. Mabuti kung ganun. Ilang linggo pang hihintayin bago maisagawa ang test. I figured that you wouldn't come with me. Anyway, bibisitahin na lang kita araw-araw. Tinignan ko ang information mo sa binigay mong document sa Team Donna. It was not my intention to invade your privacy. Ayoko lang mag-alala kaya personal na akong pumunta rito. Pahayag ng lalaki. Nag-aalala ka sa akin? May kung anong humaplo sa puso niya. Kung ano ko yung dinadala mo, I think I have the right to be worried about you. Sagot ni Michael. Right. Nagpaalam na rin ako sa manager ko na magtitake ako ng temporary break. Kailangan ko magpahinga. Pag-iiba niya ng usapan ng mapahiya. Ako nang bahala sa lahat ng expenses. Nagpatingin ka na ba sa OB-GYN? May kinausap na ako sa isang private clinic. She'll handle the testing as well. Whenever you're ready, sasamahin kita for check-up. Alok ni Michael. Thank you. Ilang minuto nang nakaalis si Michael nang may kotseng bumusina sa labas. Sunod-sunod yata ang kanyang bisita sa umagang iyon. Oh, Tiffany, napadalaw ka. May napag-usapan ba tayo? Tanong niya sa kaibigan. Umawang ang bibig ng kaibigan niya. Si Michael Romano ba ang nakasalubong ko papunta rito? Ikaw bang pinuntahan niya? Huwag ka mag-deny. Suspetsya nito. Tiffany. Yes, Donna. I texted you hours ago. I was shocked and scared nung nabalitaan kong na food poison ka sa set. May igugulantang papala ko. Galing ba rito ang gagong yun? Is he pursuing you again? Sinasabi ko sa iyo, Donna. You were devastated when he fooled you. Baka magpauto ka na naman. Buntis ako. He is the father. Putol niya rito. Kulang ang isang araw para ipaliwanag niya sa kaibigan ng buong pangyayari. Hysterical ito at mangyak-ngiyak sa magkahalong inis at gulat sa ibinalita niya. At kapag lumabas ang result ng paternity test, pakakasalan ka ba niya? Singhal ni Tiffany. I don't want to marry him. Aniya. Himala, bakit ayaw mo pakasal kayo? Akala ko sinadya mo magpabuntis para mapikot mo at magsama kayo forever. Iritadong tugon ng kaibigan. At bakit ko naman gagawin yan? Ang bata ang inaalala ko, Tiff. This child was unplanned. Pero ang magiging pamilya niya, pwede ko pang maplano. Matagal ko nang tinanggap na hindi ako mahal ni Michael. Hindi ko rin naman inisip na mamahalin niya ako dahil lang sa bata. I don't want to be selfish or unrealistic. Michael doesn't want long-term commitment. Kinapalan ko ang mukha kong humingi ng tulong sa kanya dahil natatakot ako maging solo parent. Gusto ko paglabas ng anak ko sa mundo,
Kilala niya ang tatay niya at kilala rin siya ng tatay niya. Paliwanag niya sa kaibigan. Imposibleng trabaho ang habol mo sa Vaganza. Siya talaga ang reason kung bakit mo tinanggap ang offer. Bumuntong hininga si Donna. Umiwas ako, Tiff. Nang ialok sa akin yun, tumanggi ako. Pero nang si Michael mismo ang lumapit sa akin, wala na akong nagawa kundi pumayag. Mahina ako pagdating sa kanya. Ewan ko ba sa sarili ko? Ilang taon nang lumipas, mahal mo pa rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Tiffany. He's my first love and my first heartbreak. Actually, una ko siya sa lahat. How can I forget him? Aaminin kong mahal ko siya. Pero, nawala na ang tiwala ko sa kanya. Kung magpapakasal kami at one-sided lang, tapos walang amor sa akin si Michael, paanong magiging buhay ng anak ko? I won't give my child a dysfunctional family. Handa akong kalimutan ang sarili kong nararamdaman para sa kapakanan na magiging anak ko. Sabi niya pa. Sumandal siya sa balikat ng kaibigan nang maramdaman ang yakap nito. I appreciate you, Tiff. Lagi kang nandyan para sa akin through ups and downs. Pero, hayaan mo ng best friend mong matuto sa problema niya. At least, natauhan na ako. Di na ako magpapauto ulit. Pagpapatuloy pa niya. Dumating din sa wakas ang araw na kanilang pinakahihintay. Nag-match ang blood sample ni Donna sa DNA ni Michael. Napatunayan mismo ng lalaki na anak nga nito ang kanyang dinadala. Move in with me. Hindi ako papayag na wala kayo ng anak ko sa paningin ko, Donna. Mahirap naman kung may mga kailangan ka nang wala ako sa tabi mo. Ani Michael. Hanggang sa mga anak lang ako, Michael. Naghahanap ako ng tiyempo na sabihin sa parents ko ang tungkol dito. Kapag nanganak na ako, hindi naman natin kailangan magsama pa sa iisang bahay. We can co-parent our child by then. Untag niya. Ililihim mo to? Ililihim mong anak natin? Lumukso ang puso ni Donna sa tanong na iyon ni Michael, ngunit sinaway niya ang sarili. For some time, at least not now, iwas din ako na makita ng paparazzi. Saka na kapag humupa ang naunang news tungkol sa akin. Siguradong mai-stress ako lalo kapag naging laman ako ng public rumors. Titingnan ko pa kung anong magiging takbo ng decisions ko. Aniya. Tuluyan siyang nagpaalam kay Susan sa isang formal na email. Ang manager na ang bahalang pagtakpan siya. Sinundo siya ni Michael ng araw ring yun. Akala niya pa ay ang kondo nito ang tutunguhin nila. Hindi siya makapaniwala na sa mansyon siya mismo dadalhin ng lalaki. Michael? Mag-isa ka lang dito? I mean, wala kang kapamilya na kasama mo rito? I own this house. Yes, I leave her alone. Ipapakuha ko sa bahay mong ilan mong gamit. In case na kulang, magpapabili ako. May importante lang akong meeting, Donna. If you need something, ask the helper. Babalik din ako maya-maya. Anang lalaki. Private naman itong village. Wala naman sigurong paparazzi o media na makakapasok dito. Ang akin lang, ayokong makaabala sa trabaho mo. Kaya okay lang. Hindi mo kailangang i-monitor ako from time to time. You already provided everything that the baby needs. Sagot niya. Gaya ng sabi ko, Donna, ayokong wala kayo sa paningin ko. I'll go ahead now. Paalam nito. Katahimikan ng buong mansyon ang yumakap sa kanya. Iyon ang unang beses na nakita niya ang magarbong bahay ni Michael. Propesyonal lamang ang tungo sa kanya ng mga kasambahay, kaya wala siyang makausap doon. May dinala na rin ba siyang babae rito? I doubt that. Paniguradong sa kondo o hotel niya ginagawa ang activities niyang ganon. Ibig sabihin, ako ang una rito? So, what now? Hindi niya maiisip na paapakin man lang ako rito kung hindi dahil sa magiging anak namin. Tigilan mo ng imahinasyon mo, Donna. Pangaral niya sa sarili. Nagpalit siya sa isang kulay silver na two-piece swimwear. Kaakit-akit ang swimming pool na tila inaayos siyang magtampisaw. Excuse me, who are you? Mataray na bulalas ng tinig ng isang babae. Kabadong umahon si Donna sa tubig. I'm sorry, I was tempted to swim. Aniya habang umaakyat sa bakal na railings. Hindi ko tinatanong kung bakit ka nariyan. Ang tinatanong ko, sino ka? Saad pa ng babae. Sopistikada ito at halatang mamahali ng bestidang suot. Kulang na lang ay kumintabang maputing balat sa ilalim ng araw. I'm Donna po. Nalilitong sagot niya.
Girlfriend ka ba ng anak ko? Tanong pa ng ginang. You're Michael's mother? Saka lamang napagtanto ni Donna ang pagkakahawig nito sa lalaki. Papasa ang ginang bilang kapatid ni Michael dahil sa taglay pa ring ganda at postura. Can you please answer my questions? Huwag mo sinasagot ng tanong ang tanong ko. Sorry po, hindi po ako girlfriend ni Michael. You look familiar. Parang nakita na kita somewhere. Oh gosh! You're the face of the Vaganza in our Philippine branch. Pati ikaw, talagang hindi pinalampas ng anak ko? Tila dismayadong saad nito. Gayunman ay inabot ng ginang ang roba nang mapansing nangangatog na siya sa lamig. By the way, I'm Francesca. I'm sorry po, magbibihis lang po ako. Aniya, natuod siya nang marinig na tinatawag siya ni Michael mula sa loob ng mansyon. Michael! Hindi ko akalaing tumatanggap ka na pala ng bisita sa mansyon mo. Hiyaw ng ginang mula sa kanilang kinatatayuan. Mama, why are you here? Gulat na usal ni Michael nang makita silang dalawa sa tabi ng pool. At bakit ka nagugulat? Masama bang bumisita ang isang ina sa kanyang anak? Sarkastikong tugon ng ginang. Anong sinabi niya sa'yo? Maotoridad na tanong sa kanya ni Michael. Umiling-iling si Donna. Tinatanong lang ako ni ma'am kung sino ako. Pasensya na. Masyadong tahimik sa loob at wala rin ako makausap. Kaya bala ko sana magtampisaw na lang dito. Paliwanag niya. I don't mind. Stop saying sorry. Magbihis ka na. You're cold. Marahang saad ng lalaki. Nagpaalam si Donna sa dalawa. Bago pa siya tuluyang makaalis, ay rinig niya pa ang pag-uusap na mag-ina sa estrangherong lengguwahe. Sandali pa siyang nagtagal sa kwarto nang mahiyang lumabas. Bumaba lamang siya matapos tawagin ang kasambahay para sa tanghalian. So what are your plans? Alangan namang hindi kayo magpakasal. Kauna-unahang apo ng mga Romano ang batang yan. Nakangiting salubong sa kanya ng ina ni Michael. Mama, we just had a conversation. Saway ni Michael. Donna, artista ka, right? So this possess a conflict to your schedules. Paano yan? I took a break, ma'am. Aniya sa kabila, nang gulat na sinabi ni Michael sa ginang ang totoo nilang sitwasyon. Good. Mahirap pagsabayin ng showbiz at ang pregnancy mo. Dapat isa lang ang piliin mo. And you chose your child. Nakikita ko nang magiging mabuti kang ina. Sinserong umiti ang ginang. Lumambot ang ngiti niya. I needed that actually. Maraming salamat po. Parang sasabog ang dibdib ko when Michael informed me about your pregnancy. Mamamatay muna siguro ako bago mag-settle down ng anak kong to. Mana sa ama niyang babaero. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Kapag hindi pa siya nagtino, iwan mo na agad. Narinig mo, Michael? Kapag hindi ka nagtino, tumanda ka mag-isa. Mama, will you please stop? Salubong ang kilay na saway ni Michael sa ina. Humalakhak naman ang ginang. Mistulang naaaliw sa reaksyon ng anak. You don't have to pressure him, ma'am. Hindi naman namin kailangan magpakasal. I am fine with some co-parenting setup. That way, matatali kami sa responsibility sa bata. But not necessarily na matatali rin kami sa isa't isa. Sabad niya. Tumango ang ginang. Samantalang dumaan naman ang iritasyon sa mukha ng lalaki, ngunit hindi na ito kumibo. Do your parents know? Okay lang sa kanila na nandito ka? Natameme siya. I'll tell them soon. Tanging saad niya. Bumaling siya kay Michael at naabutan itong nakatanaw rin sa kanya. Mama, let her eat. Malilipasan ng gutom si Donna sa dami ng tinatanong mo. Saway na naman ang lalaki sa mama nito. Basta ako, masaya akong magkakaapo na rin ako sa wakas. Your parents for sure would have a violent reaction. Sila itong babae ang anak. Iisipin nilang dihado ka. Stay here for a while and don't be stressed. Matatanggap din nila ang kanilang apo paglaon. Anang ginang, nag-iwan ng numero ang ginang para matawagan niya ito sakaling gusto niya ng makakausap. Maging sa social media kasi ay iwas si Donna. Nag-a-upload lamang siya ng old pictures nang sa gayon ay isipin ng mga tao na nasa bakasyon siya. Michael, gising ka pa? Nag-aalinlangan man ay kumatok siya sa pinto. Umatras si Donna matapos itong buksan ng pinto na ang suot lang ay itim na boxer shorts. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito.
Natunaw yata ang kanyang puso sa bedroom voice ng lalaki. Pwede ba tayong magpa-deliver? Hindi kasi ako makatulog. Gusto ko ng chocolate ice cream. Wala sa ref mo eh. Napapalunok niyang request. Matatagalan pa kapag nagpa-deliver. Sasaglit na lang ako sa convenience store. Nagkumahog si Michael na nagbihes. Ilang beses pang naulit iyon, kung kaya siniguro ng lalaki na puno ng ice cream ang fridge. Mag-aapat na buwan na siyang buntis. At dahil balingkinita ng kanyang body type, ay kapansin-pansin ang umbok sa kanyang tiyan. Good morning. You had a good sleep? Pumasok si Michael sa kwarto niya, dala ang breakfast tray. Baka late ka na sa trabaho mo. Kaya ko naman maglakad pababa. Sa halip ay sagot ni Donna saka napangiwi ng sumakit ang paa. I'm the CEO, remember? Nakangising saad ng lalaki. Maya-maya pa ay napawi ang ngisi nito. May problema ba? Is there something wrong? Tatawagan ko na ba si doktora? Sunod-sunod na usisa nito. Nangingiwing umiling siya. I think this is normal. Medyo masakit ang likod ko. At ang right leg ko. Parang may muscle cramps. Do you want a massage? Tanong ni Michael. Tumango siya. I consulted your OB-GYN for the symptoms. Nabanggit niyang mararanasan mo nga to. Kumain ka na muna. Pagkatapos, I'll give you a good massage. Napakurap-kurap siya. No, kay Manang na lang. May trabaho ka pa, Michael. Hindi dahil ikaw ang CEO. Okay lang na magpa-late. Di ba dapat nga good example ka sa employees mo? Huwag mo nang alalahanin ang trabaho ko. We're pregnant, Donna. We're pregnant. Ito ang trabaho ko ngayon. Ang alagaan kayo ni baby. Kunot noong tugon nito. Kunwaring uminom siya ng gatas nang sa gayon ay pagtakpan ng kakawala sanang ngiti sa kanyang labi. Ikinubli niya ang kilig at pinigilan ng sariling bilisan ng pag-almusal. Kanina pa nakaalis si Michael. Ang akala niyang masayang araw ay nasira na makita niya ang kumakalat na post online. Sino itong starlet na inakit daw ang isang business owner ng sikat na brand para maging ambassador nito? Iniwan pala ang ka-love team at biglang missing in action sa mga project niya. Ang chismis? Buntis na raw. Clue? Ilalabas mamaya. Anang caption sa post. Wala sa sariling sinagot niya ang nag-pop up na tawag ng ina. Donna, tell me honestly, nasaan ka? What do you mean, Mommy? Nagpapahinga lang ako bago ako sumabak sa big project. Pikit mata niyang sagot. Don't you dare lie to me, Donna. Kinausap ko si Susan. You took a break for months. Huwag mong sabihing nasa bahay ka kasi nandito kami. Umuwi kami ng daddy mo to surprise you. Tapos pagdating dito, kami palang masusurpresa. Tell me where you are right now. Hiyaw ng ina sa kabilang linya. Malakas ang tahip ng kanyang dibdib. Iyon na nga ang kinatatakutan niya. Mommy, please calm down. Pupuntahan ko po kayo ngayon. Binalot niya ang sarili ng jacket sabay suot ng shades at itim na sombrero. Wala siyang planong utusan ng mga tauhan ni Michael kung kaya nag-book siya ng taxi. Pasulyap-sulyap pa sa kanya ang driver nang salubungin niya. Private street po ito, ma'am. Hindi na po ako papapasukin, pwera na lang kung may kakilala kayo sa loob. Anang driver. Sa tabi na lang, Manong. Aniya. Inaasahan niya na ang galit ng mga magulang pero hindi niya gustong sabihin ang sitwasyon sa ganoong paraan. Mommy, Daddy, please, let me explain. Maluha-luha niyang bungad sa mga ito. Donna! My God! Iyon lang ang nasabi ng ina bago humagulhol. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Malamig ang boses na tanong ng kanyang ama. Nag-usap na kami, Daddy. Then who is he? I want a name, Donna. Mariing putol nito. Michael Romano, Daddy. Papanagutan niya ako. Hindi namin kailangan magpakasal. Nag-usap na kami. Nagkasundo kami ni Michael. Kaya naming maging magulang para sa anak namin. Pero kung magsasama kami para sa bata, it would be disastrous. Hindi niya ako mahal, Daddy. May kirot sa dibdib niya nang sabihin niyon. Tanggap niya sa sarili ang katotohanang walang nararamdaman si Michael para sa kanya. Ngunit kusang humahapdi ang kanyang dibdib kapag naiisip iyon. Iharap mo siya sa akin. Desidido nitong sabi. Dad, leave this to us. Don't you understand, Donna? Nabuntis ka out of wedlock. Disgrasyada ang tawag sa'yo.
At anong sabi mo? Walang kasal dahil hindi ka mahal ng lalaking yan? Hindi ako papayag na ikaw ang lugi rito. Listen to me, please. Hindi po kaya lugi ako habang buhay kung itatali mo ako sa lalaking hindi naman ako kayang mahalin? Ipilitin natin siyang pakasalan ako, Daddy. Isn't that desperate? Kaawa-awa naman pala ako. Tatanggapin ko pang tawagin akong disgrasyada kesa mastak sa relasyong pilit. Ayoko magpakamartir, Daddy. Sumama ka ba sa kanya kaya wala ka rito pagdating namin? Sabad ng kanyang ina. Pansamantala po, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo. Natatakot din akong pag-usapan ng publiko kaya inilihim ko muna. I asked him for help. Hindi niya naman ako pinabayaan. Kami ng anak namin. Pag-amin niya. You're staying with us. Kung gusto kang makita ng lalaking yun, siya ang pumunta rito. Kung ayaw mo magpakasal sa kanya, walang dahilan para magsama kayo sa iisang bubong. Sa atin ang bata, Donna. Anang kanyang ama. Then, the blind items are true? Ikaw ang tinutukoy nila? Ang kapalit ba nito ay ang endorsement mo sa Vaganza? Hindi makapaniwalang usal ng kanyang ina. Of course not, Mommy. Michael's my ex. Naghiwalay kami at nung magkita kami ulit, kinukuha niya akong endorser. One thing led to another. It was my fault. I couldn't move on from him. Pagtatapat niya. Your ex? Ano pa ba ang dapat naming malaman, Donna? Angil ng kanyang Daddy Robert. Tinago ko noon. I may lie. Yes, pero pinaghirapan ko ang career ko. Kahit kailan, I never used my body to gain something. Walang kinalaman ng kung anumang nangyari sa pagitan namin sa brand endorsement ko. Aniya. What are you saying? Mahal mong lalaking yung kaya nagpabuntis ka sa kanya? Pero hindi ka niya mahal kaya hindi ka niya pakakasalan? Ganitong uri ba ng independence ang gusto mo? Ang maging malayang gumawa ng katangahan? Tumaas ang boses ng daddy niya. I can't believe you're such a woman. Saan kami nagkulang, Donna? Sumbat ng mami niya. Nanikip ang kanyang dibdib sa mga paratang ng magulang. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay mo pati ang buhay ng apo ko. Iwan mo ang showbiz. Sumama ka sa amin sa abroad. Huwag mo kaming hihiyain. Bulyaw ng ama. Daddy, I'm already an adult. Don't do this to me. Pag-alma niya. An irresponsible one, Donna. Napaka-irresponsable mo. Naisip mo naman yatang sumisikat ka na. Ikaw lang ba ang mapapahiya? Hindi. Kami ring mga magulang mo. Don't you think hindi kami huhusgahan ng mga tao sa pagpapalaki namin sa'yo? Your principles are questionable. Sagot ng daddy niya. Humikbi siya. Doble ang sakit na tumarak sa kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang may humarurot na kotse ang huminto sa labas. Donna? Donna? Nariyan ka ba? Sigaw ni Michael sa gate. Agad na lumabas ang daddy niya. Robert, huminahon ka. Baka kung anong magawa mo. Saway ng mami niya rito. Daddy, may agreement na kami ni Michael. Stop forcing your decision on me. Pakiusap niya naman sa ama. Binuksan ng daddy niya ang gate. Magsasalita pa lang si Michael ay sinapak na nito ang lalaki. Huwag ka makialam, Donna. Hinila siya ng ina na nooy gulantang din. Kwinelyuhan ng kanyang daddy si Michael. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kayaman. I'll bring my daughter with me. Sa amin ang apo ko. There's no need for marriage. Malinaw na pala ang usapan ninyo ni Donna na walang kasal. Eh di mabuti. Kung ako lang, hindi na kailangan ng sustento o suporta mo. Kaya naming buhayin ang bata kahit wala ka. Singhal ng daddy niya sa lalaki. Sir, I want to be with them. Gusto ko silang makasama. Tila nahihirapang sagot ni Michael. Daddy, bitiwan mo si Michael. Garalgal na wika niya. Laking ginhawa niya nang sundin siya ng ama. Bakas ang gulat sa mga mata ni Michael matapos siyang maulunigang humikbi. I respect you, sir. Alam kong kaya ninyong buhayin ang bata. Pero, ako po ang tatay. I am capable of raising my child too. Hindi po ako papayag na hindi ko magagawa ang obligasyon ko sa anak ko. Katwiran ni Michael. At anong plano mo? Ayaw rin namang magpakasal ni Donna sa'yo.
You don't love my daughter, right? Paano ko makasisigurong maayos ang anak ko kasama ka? Hindi pwedeng ibahay mo ng walang basbas namin. Nabuntis ng walang asawa sa kaibabahay ng hindi naman kasal? Ang anak ko ang lugi rito. Hiyaw ng daddy niya. Papakasalan ko po si Donna. Biglang usal ni Michael. She doesn't want you. Gagawin ko po ang lahat para magustuhan niya ako ulit. Saad ng lalaki. Mabibingi si Donna sa lakas ng tibok ng dibdib niya. I hurt her in the past. I wasn't a good boyfriend. Hindi ko siya masisisi kung wala na siyang tiwala sa akin. Handa po akong maghirap makuha ko lang siya ulit. Please, don't take her away from me. Huwag ninyo pong kunin sa akin ang oras na dapat kasama ko ang mag-ina ko. Dagdag pa ni Michael. You want them? Then earn them. Leave. Matigas na sambit ng daddy niya. Tigalgal si Donna kaya miski siya ay hindi nakapag-react. Namalayan niyang paalis na si Michael nang marinig ang makina ng sasakyan nito. Ilang araw na ang nakalipas ngunit walang paramdam ang lalaki, kaya mabigat ang loob niya. Sinukuan na kaya siya ni Michael? Stress na nga siya dahil dito, dumagdag pa ang kumalat na online chismis na siya ang laman. Susan, I hope hindi ito tungkol sa trabaho. I am having a hard time right now. Bungad niya sa tawag ng dating manager. Manood ka ng TV ngayon na. Akala ko nananaginip ako. I can't believe this. Anito sa kabilang linya sa kapinatay ang tawag. Nagtataka man ay bumaba siya sa sala. Malamig ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang, ngunit ramdam niya ang concern ng mga ito sa pangangailangan nila ng bata. Dad, I'd like to change the channel. Tumawag si Susan. Gusto niyang manood ako ng TV. Baka may kinalaman sa talk show o featured news na naman. Aniya. Tahimik na inabot sa kanya ng ama ang remote. What the hell? Bulalas niyang bigla. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Wilma! Takot na tawag ng daddy niya sa mami niya. Anong nangyari? Lumabas ang mami niya mula sa kusina. Hindi na nakasagot si Donna at napatitig na lang sa screen. We have here today the Vaganza Luxury Brand CEO, Mr. Michael Romano. Circulating ngayon sa internet ang di umano'y relasyon ninyo ng rising actress na si Miss Donna Quintos. Anong masasabi mo, Mr. Romano? Panimula ng host. That's exactly why I'm here. I want to clear things up. Hindi ako inakit ni Miss Quintos para makuha ang Vaganza endorsement. Ang company ang nag-offer sa kanya, which she initially declined. Truth to be told, ako ang nangakit sa kanya. Anang lalaki. Napaubo ng malakas si Donna. Tila nasamid siya sa sariling laway. Automatikong hinagod ng ama ang kanyang likuran. Mr. Romano, may relasyon po ba kayo ni Donna Quintos? Pagkaklaro ng host. Kung sasagutin niya ako, makahulugang tugon ni Michael. Uminit ang pisngi niya. Nililigawan niya ba ako on national television? Bulong niya sa sarili. Para bang magic na naging positive ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya? Matapos ang interview na iyon kay Michael, naging matunog lalo ang pangalan niya dahil doon. Daddy, paano kung sabihin kong mahal ko si Michael? That I want to be with him and marry him. Magbabago ba ang isip mo? Tanong niya sa ama. Kayo ng apo ko ang greatest concern ko, anak. Nung sinabi mong ayaw mo magpakasal sa kanya, then there's no way that you two would be married. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Sa tingin mo ba talaga kaya kitang tiisin? Ikaw lang ang meron kami ng mami mo. We're trying our best to protect you. And we're trying our best to support you as well. Madamdaming litanya ng daddy niya. Thank you, Daddy, Mommy. Naiiyak na sabi niya. Nang magpakita sa kanya si Michael ay formal nitong inilatag ang plano sa kanyang ama. Gaya ng lagi kong sinasabi, kung anong desisyon ni Donna, yun din ang desisyon ko. Kung pumayag siya, huwag ko sanang malaman na pinaiiyak mo siya. Dahil kukunin ko sila ng apo ko at hinding-hindi mo na makikita kahit kailan. Banta ng daddy niya sa lalaki. I learned from my mistakes, sir. Wala akong planong sirain ang tiwala niya sa akin ulit. Pwede ko po bang makausap si Donna ng kami lang? Pakiusap ng lalaki. Tahimik na umalis ang kanyang mga magulang sa sala. Donna, I'm willing to do anything. Marahang pahayag ng lalaki.
Bumalik sa alaala niya noong panahong inosente pa siyang kinikilig sa mga diskarte nito sa kanya. Noong wala pa siyang malay sa talagang intensyon ni Michael. Minahal mo ba ako noon? Kahit konti? Imbes ay tanong niya. I like you. Interesado ako sa'yo. But I was not serious enough to love you. Hindi kita mahal noon. Pag-amin ng lalaki. Bagaman nakangiti ay halos mabasag ang puso niya. What if naninibago ka lang pala, Michael? Baka dala ng emosyon mo dahil magiging tatay ka na. Are you really sure about this? Nagtatanong ako dahil hindi ako sigurado sa feelings mo. Habang ako, I can assure you, mahal kita, Michael. Hindi nagbago kahit ilang taon na ang nagdaan. Malungkot niyang turan. Donna, give me another chance. I'll prove myself to you. I won't justify my wrongdoings. Hindi ako matino noon. At kung hindi tayo magkakaanak, hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko ngayon. Wala akong direksyon. But you gave me a sense of purpose. Ayokong maranasan ang anak natin ng broken family. I can change my ways, Donna. Bigyan mo ko ng pagkakataong maipakita yun sa'yo. Pakiusap nito. Mahal mo ba ako? Umaasang tanong niya. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Noong nasa mansyon ka pa, I enjoyed every second that I took care of you. I felt contented. Simple, tahimik pero satisfying. Gigising ako ng maaga para kumustahin ang lagay mo at diretsyong uuwi galing sa trabaho dahil ikaw ang sasalubong sa akin. I am falling in love with you, Donna. I'm sorry kung huli na bago ko natugunan ng maayos ang nararamdaman mo. I'm sorry kung nasaktan muna kita bago ko na-realize na ang sarap mo palang mahalin. Pahayag ni Michael. Pinangarap ko lang noong marinig na sabihin mong mahal mo ko. Humikbi si Donna. I'm sorry. I'm so sorry. Pagdudusahan ko ang ginawa ko sa'yo. I can't imagine the pain you must have felt. Dahil ako man ngayon, natatakot na masaktan kapag hawak ka na ng iba. Duwag ako, Donna. I am a weak man. Pero nakikiusap ako sa isa pang pagkakataon. Let me love you back. Hinaplos ni Michael ang basa niyang pisngi. I love you, Michael. Magpapakasal tayo, hindi lang dahil sa anak natin. Magpapakasal tayo dahil mahal mo ko at mahal kita. Remember that. Usal pa nito, tumango siya at niyakap ang lalaki. Pagkalipas ng ilang araw ay nagfi-fit na siya ng gown kasama si Tiffany. Inanunsyo rin niya sa kanyang social media accounts ang double celebration, ang kasal at ang gender reveal. Hindi na yata siya maaalis sa headline ng balita. Ang rupok mo? Nakangiwing kantsaw ni Tiffany sa kanya. Worth it naman kahit papaano ang karupukan ko. Natatawang sabi na lang niya. Tsaka ngayon pa ba ako mag-iinarte? Paano naman ang inaanak mo? Maraming timbari ng luhang iniyak mo sa mokong na yon. Naku, baliwin mo ng maigi bilang ganti para matakot na mawala ka. Pailing-iling na saad ng kaibigan niya. May napili ka na ba? Biglang sumulpot si Michael at humalik sa pisngi niya. Natawa na lang si Donna dahil parang asong sunod ng sunod si Michael sa kanya. Pipili ako ng wedding gown, Michael. Hindi magbabago ang isip ko, okay? Sige na, hintayin mo na ako sa kotse. Gusto ko surprise ang isusuot ko. Saway niya rito. Humalik pa ito sa kanya bago lumabas mula sa butik. Ay girl, baliw na nga sa'yo. Naaaliw na bulalas ng kaibigan. Nagkatawanan silang magkaibigan. Sa araw naman ng gender reveal ay nalaman nilang lalaki ang ipinagbubuntis niya. Nauwi sa intimate celebration ng gender reveal kung saan present din ang mama ni Michael at ilang relatives nito. Sabi ko na nga ba, magtitino na sa wakas si Michael. Buti naman, finally, makakahinga na ako ng maluwag. Anang ginang sa kanya. Mama, anong pinag-uusapan niyo? Singit agad ni Michael sa kanila. Calm down. I'm just happy that you are now a changed man. Halakhak nito sabay diretso sa mesa ng kanyang mga magulang. Bumaling sa kanya ang lalaki. Are you tired? Uwi na tayo para makapagpahinga kayo ni baby. They're just partying anyway. Yaya nito. Ang saya ng family mo. Medyo formal ang family ko kaya ang refreshing tingnan. Imbes ay nakangiting tugon niya rito. I'm glad that you like them. Maligalig sila. I was hesitant to invite them at first. Baka manibago ka. Sigurado ka na bang pakakasalan mo ko?
Nag-aalin lang ang tanong ni Michael kapag kuwan. Hindi ba dapat ako ang magtanong sa'yo niyan? Sigurado ka na bang magpapakasal ka na? Na ako ang pakakasalan mo? Aniya. Aminado ako sa naging pagkakamali ko sa'yo. And I am lucky that you gave me another chance. I am an asshole, Donna. Nag-iisip ako ng reasons kung bakit mahal mo pa rin ako. Pero wala akong makitang kahit isang magandang rason. I'm settling down with you. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. I want to be loved by you. You inspire me to do better than who I am right now, Donna. Mahal kita. Itali mo ako. Hihigpitan ko palalo. Bolero, alam na alam mo kung paano ako kunin. Palibhasa, kaunting salita mo. Hulog na hulog ako agad. Nakangusong tugon niya. I'll catch you this time. Salamat dahil mahal mo pa rin ako. Pagsisisihan ko hanggang sa huling hininga ko kapag nawala ka pa sa akin. Pagkatapos ng kasal ay bumalik si Donna sa mansyon ng asawa. Ilang buwan lang din ay nanganak na siya ng gwapong sanggol. Naging permanent face ng Vaganja luxury brand si Donna. Patuloy pa rin siya sa pag-arte kahit papili ang proyektong tinatanggap. Nang ganap ng kilala ay bumuo rin siya ng sariling talent agency kasama si Susan. Suportado iyon lahat ni Michael. Baby, nandiyan na si Mommy. Kiss Mommy on the cheeks. Salubong ni Michael sa kanya, buhat ang nooy 2-year-old na anak nilang si Lucio. Pati rin si Daddy, pakis. Nakangiting saad pa ng asawa sa kapinugpog ng halikang pisngi niya. Nag-uumapaw ang saya sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay buong-buo siya. Thank you for being such a responsible husband and a father. Bulong niya sa asawa. Thank you for this family. I love you so much, my wife. Kung may natutunan man si Donna sa buhay, iyon ay ang paghingi ng tulong kapag hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung anong desisyon ang pipiliin. Her courage to ask Michael for help led them to build a home together. Wala siyang pinagsisisihan sa mga past decisions niya dahil iyon ang mga bagay na bumuo sa kanya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!